Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, gumugulong na muli ang deliberasyon ng House Justice Committee kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinatalakay ngayon ang reklamong inihain ni dating Gabriela Women's Party List Representative Liza Masa at iba pa na inendorso naman ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Ang kanilang ground for impeachment, betrayal of public trust. Kabilang sa mga pinagbatayan ng anilay kickback scheme mula sa budget at pag-abuso umano ni Pangulong Marcos sa pagpapatupad ng unprogrammed appropriations. Kapag natapos ang deliberasyon sa naturang reklamo, tsaka pagbabotohan ng komite kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints. Samantala, ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan ng isang pampasaherong bus sa Maynila, siyam ang sugatan. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakatawid pa ang mga tao at mga sasakyan na yan na galing ng Pedro Hill sa Ermita, Maynila mag-aalas 10 kagabi. Maya-maya, inararo na ng isang pampasaherong bus sa mga sasakyan sa Taft Avenue. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita pa ang pagtumba ng mga motorcycle rider na nadamay sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 8 sasakyan ang inararo ng bus. Ayon sa isang saksi, may kabilisan ng takbo ng bus na biyaheng Alabang. Bumangga pa nga siya dun sa isang yung poste ng LRT tapos nakita ko na lang, yun ay inararo niya yung mga ibang mga kotse, pati yung mga motor. Marami talaga siyang nabangga, sir. Ayon pa sa NDRRMO, umabot sa 9 na tao ang nasugatan na nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa company driver ng puting MPV, galing sila ng Binondo ng kanyang pasahero at papunta sana ng Pasay para magsundo pa. Nagulat na lang daw siya nang matumbok sila ng bus. Hindi ko na naisip, sir. Paglingon ko kasi, sir, ando na yung uso ng bus doon sa tapat ko, sir. Napasigaw na lang ako sa Lord. Iniinda niya ngayon ang bukol sa ulo matapos tumama sa pinto ng sasakyan. Ang kasama niya nasugatan sa braso dahil sa mga basag na salamin. Ito yung bus na sinasabing ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan. Sabi ng mga otoridad, maswerte at hindi ganun karami ang mga pasahero na sakay ng bus noong oras na maganap ang aksidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagkaroon ng problema sa preno ang bus. Lagi naman dahilan tawag dito na wala ng preno Sa mga bus driver, sana lalo na sa area na yun, sana pag sapit sa area na yun, medyo mag-slow brake na lang para makaiwas sa anumang aksidente. Nasa kustodiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD ang driver ng bus habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi pa kami pinahihintulutan ng MDTEO na makausap ang driver ng bus. Posible siyang maharap sa reklamong reckless driving resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malayo pa man sa bansang Bagyong Basyang, inulan na ng husto ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Malakas ang ulan sa Panglao kahapon dahil yan sa shear line ayon sa Pag-asa. Local thunderstorm naman ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Cotabato. Bumaha sa ilang barangay lalo na sa mabababang lugar sa Midsaya. Muling nagpaalala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente na maging alerto lalo't papalapit na ang bagyo. Asahan pa rin ang pag-ulan ngayong Miyerkules dahil sa trough o extension ng bagyo ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Cotabato, South Cotabato at Sarangani. Kaninang alas 8 ng umaga namataan ang Bagyong Basyang, mahigit 700 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Nakataas na kanina ang wind signal number 1 sa southern portion ng Surigao del Sur. Sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Basyang sa Eastern Mindanao bukas ng gabi o umaga ng Biyernes. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa 11 AM Bulletin kaugnay ng bagyo. Bilang paghahanda at pag-iingat sa Bagyong Basyang, walang pasok ngayon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Santa Maria, Davao Occidental at Carmen, Cebu.
Shift to alternative delivery mode naman ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Danao, Cebu, Manhuyod at Amlan, Negros Oriental. Bago naman ang nakataktang botohan ngayong araw ng House Justice Committee kung sufficient in substance ba ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay na kahapon ng komite ang mga pinagbatayan ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang, kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions, whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust, as the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. Tatlo ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware of that. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Sinita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo, kaya epektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganon din ang alegasyong hindi vinito ng Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026 at kumikbak din daw sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad wherein we in the later part will have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure para protektahan ang mga kaalyado niya. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Chris, nahuli ba yung suspect? Rafi, naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. Ayon sa pulisya, naglalakad pa uwi ang biktima sa barangay Datu Ismael nang sundan at barili ng suspect. Sa ulo tinamaan ng bala ng baril ang biktima. Base sa investigasyon, dating alitan ng biktima at suspect ang motibo sa krimen. Maharap sa reklamong murder ang suspect. Wala siyang pahayag.
Sinugod at tinahulan ng 2 aso ang lalaking yan na kawatan pala. Sa kabila ng ingay nila bantay, napasok ng suspect ang bahay matapos sirain ang isang bintana. Hindi na nakuna ng mga pangyayari sa loob. Nakita naman ng pagtakas ng suspect tangay ang ilang gamit. Ayon sa biktimang nasalasihan, kabilang sa mga nakuha ng lalaki ang kamera, cellphone at wallet na may lamang pera at ATM cards. Ayon sa kapitan ng barangay Kabugao, Davao, dayo sa lugar ang suspect. Hawak na ng pulisya ang CCTV footage at tuloy ang kanilang pagtugis sa suspect. Pwede pa rin daw magpatuloy ang pagbawi sa mga ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control projects kahit mawala pa ang Independent Commission for Infrastructure ayon sa Department of Justice. Postponed naman ang pre-trial ng mga akusado sa kasong graft at malversation kaugnay sa mahigit 96 million peso flood control project sa Davao Occidental. Balitang hatid ni Joseph Moro. Ipinagpaliban ang pre-trial sa RTC Branch 27 sa Labu-Labu City ng mga kaso laban kina Sara Diskaya, Executive Officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng DPWH. Kaugnayan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds dahil sa maanomalya umano 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Sa pagdinig, pansamantalang pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng mga akusado na via video conferencing na lamang ang kanilang pagdalo sa mga susunod na pagdinig dahil daw sa kanilang seguridad. Inutusan din ng korte ang prosekusyon na tapusin ang paglalagay ng markings sa mga dokumento magsisilbing ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng kampo ng mga akusado pero tumanggi sila. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang Visayas Ombudsman. For your attention na nag-focus dun mo sa kanyang corruption cases. But in deference to our central office, we were given orders to let them give kanabitang mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Diringgin naman ang petition for bail na inihain ng mga akusado pagkatapos ng pre-trial. Ang 8 luxury vehicles sina Sara Diskaya at asawang si Pacifico ipasusubasta ng Bureau of Customs sa February 11. Isa rito ang Rolls Royce na sumikat dahil sa payong nito. Inaalok na ito ngayon sa 29 million pesos. Pinili ng BOC na isubasta pa rin ito kahit pwede na itong i-direct offer. Mas less questions. We are trying to avoid actions that would cast doubt. Ang mga sasakyan ng mga Diskaya bahagi ng 4 na bilyong pisong halaga ng mga ari-arian na hinahabol ng Technical Working Group na binuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bahagi yan ng 24.7 billion pesos na assets o ari-arian ng 140 individual at 300 korporasyon na sangkot sa flood control scandal. Kaya hiniling na ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze. Pinag-usapan na ng TWG kung anong mangyayari sa paghahabol kung sakaling buwagin ang ICI. Pero sa ngayon, tuloy-an niya ang trabaho. Each individual agencies na mag-disengage or for example naman halimbawa mag-cease to exist, the TWG's work would still continue because we discuss amongst ourselves na what we do here would also be valuable for other agencies like the Sandigan Bayan, the Ombudsman. I think it was designed to exist outside the ICI. Sabi ng Justice Department, maaari pa rin ituloy ang forfeiture o pagbawi sa mga ari-arian kahit wala na ang ICI. What was agreed upon is that the work never ends, despite the ICI being dissolved, if that even happens. Sabi dati ni ICI Special Advisor, retired General Rodolfo Azurin, nasa Pangulo na kung ipatutuloy pa niya ang trabaho ng ICI. Pero sabi ngayon ng Malacanang, depende na raw yan sa ICI. Kasi independent commission sila. So, ang magiging decision nila, dun lang po ang Pangulo. Sa mga orihinal na commissioner ng ICI ay tanging si ICI Chairman retired Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira. Wala pang pumalit sa mga nagbitiw na commissioner. Sabi ng Malacanang, nasa ICI kung gusto pa nila ng mga bagong commissioner. Independent body po kasi ang ICI. So ayaw po makialam ng Pangulo kung ano po ang magiging decision nila. Kung ang decision po nila ay gusto nila na magkaroon ng panibagong miyembro, sabihin lamang po nila sa Pangulo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Reyes at ang ICI. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hindi raw makakaapekto ang pagbasura sa 3 tax complaints laban sa mag-asawang Diskaya sa iba pa nilang kinakaharap na reklamo at kaso kaugnay sa flood control issue. Sabi ni DOJ spokesman Attorney Polo Martinez, walang kinalaman sa issue ng flood control ang mga reklamong ibinasura ng Department of Justice. Kaugnay kasi anya yon sa hindi tamang nabayarang buwis sa mga mamahalin nilang sasakyan. Ayon sa DOJ, hindi obligado ang mga Diskaya sa excise tax dahil pananagutan daw ito ng importer. Bukod sa 3 ibinasurang reklamo, may 2 pang tax complaints kaugnay naman sa mga questionable flood control project laban sa mga Diskaya na iniimbestigahan ng DOJ. Isasampa raw ito ng DOJ sa Court of Tax Appeals. Mga kapuso, 10 araw na lang bago ang araw ng mga puso. Sa mga nagbabalak po na magbigay ng flowers sa kanilang loved ones, magkano na ba ang presyo sa Dangwa sa Maynila? Ang bundle ng rosas na may 5 piraso, nasa 250 pesos hanggang 300 pesos. Yun lang, halos wala nang mabiling red and white roses dahil sa dami raw ng pre-orders. May ibinibenta naman na 150 pesos per bundle gaya ng stargazer, eucalyptus leaves, sunlight moms at moms. Meron ding 100 kada bundle tulad ng status, misty at chamomile. Sa mga hanap ay bouquet, 500 pesos ang presyo ngayon. Sabi ng ilang nagtitinda sa Dangwa, asahan na ang taas presyo sa mga susunod na araw. Posible raw dumoble o higit pa, kaya sa mga gustong makatipid, mas maganda raw na mag-pre-order na. Aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos silang sumalpok sa isang UV Express. Balita hatid ni James Agustin. Tumila po na magkaangkas sa motorsiklo matapos makabanggaan ng UV Express sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bandang 1:30 na madaling araw kanina. Nakadapa ang lalaking rider sa kalsada. Mahigit 20 metro ang layo sa kanya ng angkas na babae. Ayon sa isa sa mga tumulong na motorcycle rider, pauwi na siya nang madaanan ng aksidente. Nakapikit na yung babae sir na marami talagang iniinda. Tapos pagkabuhat sa kanya sir, doon na siya maraming iniindang sakit, ganyan. Para sa tingin ko may maraming bali sa katawan niya sir, yung babae. Tapos may pa yun sa paa sir, may sugat pa sa paa. Yung lalaki sir, talaga sir, wala talagang malay sir. Pero huminga siya. Wasak ang harapang bahagi ng motorsiklo habang nabasag ang taillight ng UV Express. Ayon sa driver ng UV Express, may sakay siyang 3 pasahero ng mga oras na yun. Patungo raw sila sa Fairview. Nagulat na lang ako, bigla na lang may kumalabog sa likuran ko pagtingin ko dyan sa harap, yung nakabulagta na dyan yung dalawa Hindi na nakuna ng pahayag ang 2 sugatang sakay ng motorsiklo na isinugod sa ospital. Dinala naman sa Traffic Sector 5 ang driver ng UV Express. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumutang ang pangalan ni Senadora Loren Legarda sa gitna ng usap-usapang magkakaroon muli ng rigudon sa liderato ng Senado. May sinasabi po na kayo daw yung magiging ayon yan next kay Senate President Tito Soto. May kumakausap daw sa inyo, ma'am? Sina Sen Alan ba? Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-isip ko yung tinanong ko kasi nabasa ko yung news. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Hindi raw interesado si Legarda na pumalit sa kanyang pwesto bilang leader ng Senado. Sabi pa ni Soto, matatag ang Senate majority. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, malisyoso ang pag-uugnay kay Legarda sa umunoy tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. No-show si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pagdinig ng House Ethics Committee kahapon kaugnay sa inihaing reklamo laban sa kanya. Natapos na nitong January 30 ang 60-day suspension kay Barzaga. Pero hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na palawigin pa ang suspensyon. Anya, tila alam at kalkulado ni Barzaga ang kanyang mga aksyon, kabilang ang mga kontrobersyal na social media post. Sabi pa ni Valeriano, tila enjoy ang batang kongresista sa pagpapasikat sa social media. Meron ba kayo mensahe sa kanya bilang senior, kumbaga, nakaka-senior sa kanya? Meow. Nakatakdang isumite ng Ethics Committee sa plenaryo mamaya ang kanilang report tungkol kay Barzaga. Malalaman dyan kung mapapatawon ulit siya ng suspensyon o tuluyang aalisin bilang miyembro ng House of Representatives.
Sa isang text message, sinabi ni Barzaga na sasagot siya pagbalik niya sa trabaho sa susunod na linggo. Ate Bangking, oh. Huli ka magpagandar ng pickup na yan habang nakatali sa sasakyan ng isang kabayo sa Hingog, Misamis Oriental. Ayon sa uploader, tumigil kalaunan ng pickup at napahiga ang kabayo. Paglilinaw naman ng driver, hindi namatay ang kabayo. Paraan daw niya yon para ma-exercise ang kabayo. Kinundinan ng Philippine Animal Welfare Society ang pagtrato sa kabayo. Nananawagan sila sa mga nakasaksi sa insidente na mag-report sa mga otoridad para masampahan ng reklamo ang driver. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng pickup. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang dalawang magkaangka sa isang motorsiklo nang madisgrasya sila sa Manhuyod, Negros Oriental. Cecil, paano sila nadisgrasya? Rafi, bumangga ang sinasakyan nilang motor sa isang nakahintong truck sa barangay Alingalanan. Base sa investigasyon, 3 ang sakay ng motor. May iiwasan sana ang rider na early warning device ng nakahintong truck sa National Highway. Nawalan siya ng kontrol sa motor at bumangga sa truck. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang isa pang angkas ng motor. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang 3 at nakainom umano. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng truck na nasa kustudiya na ng pulisya. Isang sanggol ang natagpuang patay sa loob ng isang bag sa Cagayan de Oro City. Nadiskubre yan sa loob ng boarding house na inuupahan ng kanyang ama. Ayon sa pulisya, na-suffocate ang isang buwang gulang na sanggol sa loob ng bag. Sa investigasyon nila, hiniram ng ama ang bata mula sa ina. Nang hindi na makontak ng ina ang sospek, nagsumbong siya sa mga otoridad. Arestado ang 20 anyos na tatay. Ayon sa pulisya, umamin ang sospek sa nakasama sa kulungan na siya ang pumatay sa sariling anak. Natakot daw kasi siyang malaman ng mga magulang na nakabuntis siya at baka patigilin sa pag-aaral. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek na mahaharap sa reklamong parricide. Wala pang pahayag ang ina ng sanggol. 44 ang bagong bilang ng patay sa paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3. Kasunod yan ang pagkaka-recover sa isa pang bangkay ngayong umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard sa Basilan, nakita nila ang bangkay sa dagat na sakop ng Baluk-Baluk Island sa Basilan. Hinila ang bangkay at dadalhin sa Zamboanga City. Hindi patukoy ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. 316 naman ang nakaligtas sa trahedyang nangyari nitong January 26. Kahapon, kinumpirma ng PCG na malapit din sa Baluk-Baluk Island natagpuan ng mga diver ang lumubog na Roro vessel. Patuloy ang operasyon ng PCG sa lugar. Idinitalya ng Department of the Interior and Local Government kung paano pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Molinido at ang 8 taong gulang niyang anak base sa mga nakuha nilang impormasyon sa ginawang investigasyon. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa loob ng bahay ng mag-asawang itinuturong mastermind sa Novaliches, Quezon City, pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido, Enero 16, alas 11 ng gabi. Makalipas ang 6 na oras, sunod namang pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, unang pinatay si Police Senior Master Sergeant Mollenido habang nakaupo sa sofa ng dating pulis na inaanak pa naman niya sa kasal. Pinatay si Dayan Marie Mollenido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila parang oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na kasabwat, hindi kasama sa plano ng pangunahing suspect na patayin ang bata, pero basta naig daw ang kagustuhan ng kanyang misis. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, ibalik doon. Kaya lang ang nasusunod, ang gusto ni isama na kasi makikilala something na gano'n. Habang nangyayari ang krimen,
Nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang sospek pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi anong klaseng utak ka na meron, anong klaseng puso ka na meron, na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan, natagpuan ang labi ng babaeng pulis noong January 24, habang sa Victoria, Tarlac, natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 ang itinuturing na sospek at hawak na ng mga otoridad. Ang mag-asawang itinuturong utak sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing sospek, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinito, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen, ay pinaghandaan na ito. Naikwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Lumalabas sa investigasyon na onsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa posibleng motibo sa krimen. Ahente ng sasakyan ang babaeng pangunahing sospek. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila ng January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out, non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel si ano. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases. bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Well, iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis. Matapos, madrop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, iginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba isangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang? Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano po. Sige, attorney, nagsasabihan lang natin siya, ma'am. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sa trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We assure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nalubog sa bahang maraming palayan sa Morocco kasunod ng malakas na ulan. Naranasan din ang malawakang pagbaha sa mga residential area roon. Gamit ang mga bangka, nirescue ng mga otoridad ang stranded na mga residente. Dinala sila sa mga evacuation center. Ayon sa state media, mahigit 50,000 residente ang inilikas mula sa maraming lugar dahil sa baha. Nagmistula namang ghost town ang isang lungsod dahil sa paglikas ng mga residente. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi.
Update tayo sa binabantayang bagyong Basyang na posibleng maglandfall sa Eastern Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Istareha. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Sir Rafi. Opo, sa mga oras na ito, nasaan na po yung lokasyon ng bagyong Basyang? Sa ngayon po itong si Tropical Depression Basyang, nasa may Philippines pa rin. At huling namataan po kaninang alas 10 ng umaga at 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin po ang hangin na 55 kph, gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos patimog kanluran at 15 kilometers per hour. Base po sa tinatahak na direksyon at bilis ng galaw nito, hanggang kailan ito mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Nakikita po natin sa susunod pa na 4 hanggang 5 araw, nasa loob pa rin po ito ng ating area of responsibility dahil babagtasin pa nito itong hilagang silangang bahagi ng Mindanao and then yung timog at kanlurang bahagi ng Visayas, Sulusi, Northern Palawan hanggang sa makarating po ng West Philippine Sea sa araw po ng Linggo. Sa pagtawid po nito dito sa mga isla, lalakas po ba o hihina itong bagyo? So nakikita po natin within the next 24 hours or today po, possible na lumakas pa ito bilang isang tropical storm knowing na ito nasa may karagatan pa. Subalit pagtama nito sa mga kalupaan po ng Visayas at Mindanao, nandiyan yung possible slightly weakening into a tropical depression muli. So tropical depression siya hanggang sa makarating po dito sa may kabilang banda ng ating kapuluan. And then yung forecast po natin by Sunday is magiging low pressure area na lamang. Sa mga lugar po posibleng magpapaulan itong bagyo? Within the next 24 hours, itong easternmost portions po of Mindanao magkakaroon ng substantial or yung mga pag-ulan na minsan malalakas po na maaaring magdulot na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At simula po bukas ng tanghali, maraming na lugar na agad po dito sa may Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga matitinding ulan. We're talking of Caraga Region, Misamis Oriental, Camiguin, itong bahagi po ng Central Visayas, Negros Island Region, meron po diyang mga pag-ulan na actually higit po sa 100 millimeters per day at ito po yung magkakos ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga binabahang mga lugar, pag-apaw ng mga kailugan, pagragasan ng mga tubig sa mga kanayunan at sa mga mountainous areas po, possible din po yung pagguho ng lupa. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1? Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number 1 over Surigao del Norte and Surigao del Sur at magdadagdag pa po tayo ng ating mga wind signals over Visayas, Mindanao and possibly even dito sa may Mimaropa. Hanggang signal number 2 po ang nakikita natin kapag meron tayong tropical storm. Hanggang kailan po kaya iiral itong signal number na ito? Usually po sa isang lugar, mga 1 hanggang 2 araw po merong malalakas na hangin. So ganun din katagal yung ating pagbibigay babala po sa ating mga kababayan. Dito naman po sa Metro Manila, anong magiging forecast sa mga susunod na oras? In the next few hours naman po, steady naman na partly cloudy to cloudy skies tayo dito sa Metro Manila at meron lamang maliit na tsansa ng pag-ulan. Yung magiging pag-ulan as to caused by Basyang, maliit naman po ang tsansa given na yung track niya mababa po. Pero magiging maulan pagsapit po ng weekend dahil po dun sa shear line naman. Ganyan din sa mga nearby areas sa Calabarzon. Baka may panawagan po kayo sa mga kababayan nating dadaanan nitong bagyo. Bagat nabanggit nyo, posibleng humina ito. Ano pong inyong babala? Babala po natin sa ating mga kababayan, mas magiging maulan po kaysa mahangin ang nakikita natin regarding dito kay Bagyong Basyang. At sabihin na natin po na hindi talaga tipikal na nagkakaroon ng bagyo tuwing Pebrero, subalit dapat paghandaan po natin ito. Posible pa rin ito maging mapaminsala at magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Benison Istareha. Samantala, nagsalita na si dating Senate President Manny Villar matapos sampahan ng reklamo ng Securities and Exchange Commission ng kanyang kumpanyang Villar Land Holdings Corporation. Sabi ni Villar, kailanman na hindi raw siya pumasok sa anumang illegal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang siya o ang mga kumpanyang pagmamay-ari niya. Committed din niya sila sa transparency at pagsunod sa patakarang ipinatutupad ng SEC at ng Philippine Stock Exchange. Handa naman daw ang kumpanya ni Villar na sagutin ang lahat ng aligasyon sa tamang forum at makipagtulungan sa isang patas na investigasyon. Ayon kay Villar, hindi pa rin natatanggap ng Villar Land ang kopya ng reklamo ng SEC. Bukod sa Villar Land, inireklamo rin ng SEC ang 2 pang kumpanya dahil sa mga paglabag umano sa Securities Regulation Code tulad ng market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Wala pang reaksyon ng 2 kumpanya.
Miyerkules latest na mga mari at pare, ready to slay na si sparkle artist Roxy Smith sa Miss Universe Philippines 2026. Ilaban natin to, Baguio! Si Roxy ang napiling pambato ng City of Pines, Baguio. It feels good daw na muling makabalik sa mundo ng pageantry. Sa kanyang IG, binati siya ng kanyang friends and fans. Kabilang dyan ang kanyang sparkle besties na sina Shuvi Etrata at Ashley Ortega. Dream come true raw para sa kanya ang makarampa sa Miss U Philippines stage. Aminado si Roxy na may alinlangan siya sa pagsali sa pageant. Pero napush daw sa tulong ng kanyang supporters. Looking forward si Roxy sa pageant at gawing platform ito para sa kanyang advocacies. With this platform, I would be able to connect to more women and maybe I could make them, I will convince them to go for their dreams. Kita sa kuhang yan mula sa himpapawid ang lawak ng sunog sa Barangay Lamion sa Bunggao, Tawi-Tawi. Ayon sa MDRRMO, aabot sa halos 1,000 bahay ang nasunog na nagsimula bandang alas 10 kagabi. Dikit-dikit daw ang mga bahay roon at gawa pa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Malakas rin daw ang hangin noon. Napula ang apoy bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Iniligas na muna sa isang gym at quarantine area ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Balita sa pulis na natagpo ang patay sa septic tank sa Malolos, Bulacan. 1 milyong piso ang pabuya sa makapagtuturo sa iba pang suspect sa krimen. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Rimulya, inilabas din ng DILG at Philippine National Police ang ilang kuha ng CCTV na may kinalaman sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Mohon noong January 24, nakahudi si Kasaway. Nakipagkita raw siya noon sa police asset na nakapulang jacket sa video. Hindi na nahagip ng CCTV pero sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Maririnig din sa video ang pag-utos ng asset sa kanyang mga kasama. Pinagtulungan naman nilang maitapon si Kasaway sa Poso Negro. 4 na suspect ang arestado kabilang ang isang Police Corporal Vivencio Abalos. Tinutugis naman ang 7 suspect kabilang ang gunman. Batay sa investigasyon, may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway na miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group. Mainit daw ang mata sa kanya ng mga suspect na sangkot sa iligal na droga. Walang pahayag ang mga naarestong suspect. Nagbigay na ng komento ang mga miyembro ng House Justice Committee sa mga batayan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inendorso ng Makabayan Bloc. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Grabe sa kanilang manifestation, nindigan ng Makabayan Bloc na sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. Malinaw nila na may recital of facts at determinative of the jurisdiction ng komite ang reklamo. Malinaw rin na ang offense charge na betrayal of public trust ay ground for impeachment at impeachable official ang Pangulo. Kasama sa binanggit nilang recital of facts ang pagtatatag at pagpapatupad ni BBM ng allocables at non-allocables base sa dokumentong galing mismo sa DPWH. Isa pa ang unprogrammed appropriations na inabuso ng Pangulo raw. Yung unprogrammed appropriations at iba pang lump sums hindi magagamit ng approval ng Pangulo base raw sa isang dokumento. May mga pahayag din sina dating DPWH Undersecretary Bernardo at dating Congressman Zal Licor nag-deliver ng kickback sa Pangulo na aabot ng 8 billion pesos. Lahat daw yan ay pasok sa betrayal of public trust. Ayon kay Justice Committee Vice Chair Jennifer Lagbas, ang BBM parametric formula na binanggit ng Makabayan Bloc kaugnay sa allocables na isa sa mga kasalanan ng Pangulo ay gawa ng DPWH at hindi ng Pangulo. Sa issue ng kickbacks, wala rin daw patunay ng participation ng Pangulo. Si Senior Deputy Minority Leader Edgar Eriza naman, naniniwalang sufficient in substance ang Masa et al. Complaint. May nagawaan ng impeachable offense ang Pangulo at ang mga alegasyon ay tiyak at verifiable na katotohanan gayaan niya ng kapabayaan na sa laulain ang budget ng kanyang mga kaalyado. Pag di raw pinagboto ang sufficient in substance ng reklamo, lalabas niya na pinoprotektahan ng Kamara ang Pangulo at hindi pinagtatanggol ang konstitusyon. 2 miyembro pa ng komite ang nagsabing insufficient in substance ang reklamo. Sina Justice Committee Vice Chair Isabel Maria Zamora at Representative Alfredo Garbin Jr. Sa ngayon, Rafi ay nagpapatuloy itong deliberasyon ng House Committee on Justice. Rafi?
Maraming salamat, Tina Panganiban. Habang tinatalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House Justice Committee, sa labas naman ng Kamara nagkilos protesta ang ilang grupo bilang pagsuporta sa impeachment. Anila, kung ibabasura agad-agad ng Kamara ang impeachment, ipapakita lang daw nito ang sabwatan ng Malacanang at ng Kamara. Dapat din daw managot si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa panibagong impeachment complaints. Ipagbabawal na sa Spain ang paggamit ng social media ng mga edad 16 pababa. Inanunsyo yan ng kanilang Prime Minister sa World Governments Summit sa Dubai, UAE. Malaki raw ang epekto ng paglaganap online ng hate speech, pornography at maling impormasyon sa kabataan. Kailangan daw nilang protektahan ang kabataan mula sa panganib ng digital world. I-require ng Spain ang mga social media platforms na magpatupad ng age verification system. Bago ang Spain, nagpatupad na rin ng social media ban sa Australia noong December. Plano rin itong gawin ng Britain, France at Greece. Getting ready to be married na si Sparkle star Micoy Morales na binigyan ng intimate bachelor party ng Team Groom. Sa photos and videos, present sa party ang kanyang best woman na si Mikey Quintos at close friends na sina Ruru Madrid, Charis Solomon at Paul Salas. Last year na engage si Micoy kay Isa Garcia. Sa March ang kasal nila. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaking kalalabas lang ng ospital sa Bangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, umawat sa isang gulo noong Huwebes ang 45 anyos na lalaki. Nahampas na noon ng kadena sa ulo ang lalaki at dinala sa ospital. Na-discharge din siya kinabukasan. Nakatakda ang mag-usap ang mga sangkot sa gulo sa barangay hall pero nang dumating doon ang lalaki, hinimatay siya at binawian ng buhay kalaunan. Inaalam pa kung may kinalaman ang pagkamatay ng biktima sa paghampas ng kadena sa kanyang ulo. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang nanghampas sa kanya ng kadena. Inihain sa Kamara ang panukalang no work, no pay para sa mga senador at kongresista. Sa ilalim ng House Bill No. 7432 ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, makatatanggap lang ng sahod ang mambabatas kapag sila ay dumadalo sa mga sesyon ng plenaryo, sa mga pagdinig ng komiteng kanilang kinabibilangan, pati na kung lumahok sa mga official activity. Kung absent at walang valid reason, hindi makatatanggap ng sahod ang mambabatas sa araw na yon. Tingin ni Senador J.V. Ejercito, patas lang ito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang senador at kongresista. Tinanungan namin ng netizens kung ano masasabi nila sa isinusulong na no work, no pay para sa mga mababatas. Ito po ang sabi nila. Para kay Marky Katigbak, isama na rin ang pagiging late sa kaltas at iba pang ginagawa ng mga simpleng empleyado tulad ng physical exam. Agree naman dyan si Carlota Mamalayan. Sayang naman daw kasi ang buwis ng mga Pinoy na ipinambabayad sa mga mambabatas. Ang sabi naman ni Mary Beth Llamo, kung lagi namang absent, dapat bawasan ng sahod o patawan ng multa para madisiplina. Hirit naman ni Penny Rose Beldona, i-extend din yan sa lahat ng government officials, mayor, barangay captain at iba pa. Mga kapuso, makisali rin sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali at YouScoop. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.